Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Kanina lang ay nakapanood ako ng mga video ng mga ilang taga-suporta ni Sara Duterte na nananawagan na dapat nang lumabas si Sara Duterte dito sa labanan na ito. Tama ba sila sa kanilang sinasabi? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. Noon pa man, sinasabi ko na po ito, na eventually kailangan po ang panahon na mayroong titindig talaga na pinuno sa kasalukuyang sitwasyon natin. Ang Pilipinas po ngayon ay isang bansang umuusad na parang walang pinuno. Tayo po ay pinamumunuan hindi ng isang presidente, kundi ng isang kabal, tawag po dyan, o isang parang sindikato na parang lahat sila ay may kapangyarihan at may hawak ng pamahalaan at ang pinoprotektahan ay hindi ang interes ng sambayan ng Pilipino, kundi ang mga interes nila na manatili sa kapangyarihan. Sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon na lahat ay puro magulo, may kaguluhan sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, ang ekonomiya ay pabagsak na, ang piso ay lalong bumababa kontra sa dolyar, at marami pang mga nangyayari sa ating bansa, the state of our economy, our diplomatic policy, lahat po ito ay walang sense of direction at the moment. Ang pinaka mabigat po nito sa kasalukuyan, even the opposition to this government is also disorganized. Yan po ang masaklap na katotohanan. Ang opposition po ngayon ay maraming hiwa-hiwalay ng mga grupo, kanya-kanyang mga organisasyon na nagpapahayag ng kanilang mga disgusto sa pamahalaan. Pero there is no unified central opposition na mayroong isang pinuno. At sa tingin ko, isa lamang pong pinuno ang makakapag-unite ng lahat ng movement na ito. Yung lahat ng mga organisasyon na kumukontra sa mga polisi ng administrasyon at paglabag sa karapatan ng mga mamamayan. Kailangan natin ng isang central figure who will be the key figure of the opposition. Historically, ganito po talaga yan. Hindi po pwedeng ang isang movement, ang isang opposition ay walang kinikilala o walang tatayo na figurehead. Ang magiging resulta niyan ay a disorganized movement na walang magiging direksyon. At ito ang gusto ng pamahalaan sa kasalukuyan, manatiling watak-watak ang oposisyon at magkanya-kanya sila ng galaw. Nakikita natin yan pati sa mga rally, may mga nagsasadya sumugod, pag hindi sumugod, sabihin duwag yung kanyang mga kasamaan. Hindi po tama ang ganitong sistema ng movement kung gusto natin na magkaroon ng resulta ang ating mga pagkilos. Kaya dito po, dahil hindi ko po personal na kakilala si Sara Duterte, sabi ko nga sa inyo, minsan hindi pa kami personal na nagkausap. Pero ito po ay aking personal na opinion kung may paparating sa ating ikalawang Pangulo kay Sara Duterte. Kailangan habang tumitindig na ang maraming mga Pilipino sa labanan na ito, kailangan may tumindig din ng mga pinuno. At si Sara Duterte ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino na magsalita dito. Naintindihan ko ang posisyon ni Sara Duterte na ayaw niyang mapagbintangan na mayroon lamang siyang personal na interes sa presidency, kaya gusto niya na pangunahan itong movement na ito. Subalit sa kasalukuyan na itong sitwasyon natin, ay hindi na natin maiiwasan na since nagdeklara naman siya ng kanyang availability for the presidency, it is about time that she openly declare her opposition vocally, na hindi lamang sa Davao ang pagsasalita, kundi pati na rin dito sa Luzon, sa Kamaynilaan, na although malakas ang movement sa Mindanao, sa Visayas, politically, the truth of the matter is the battleground will still be Metro Manila because this is where the seat of power is.
ito ay inevitable. Hindi po natin ito maiiwasan. At kagaya po nung 1985-86, anong panahon ni Cory Aquino, where Cory Aquino became the central figure of the opposition. Kahit nung after the dayaan after the election, nung 1986, tumawag ng civil disobedience si Cory Aquino. It was Cory Aquino herself who announced this civil disobedience, and the people followed. Although I respect yung ibang nating mga opposition leaders, kagaya nila Baste, Duterte, nila Mike Defensor, and many others na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa pamahalaan. Madam Vice President, it is you. Ikaw ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. We need to stand up right now. You need to stand up right now. At kailangang madinig ang boses mo. The citizenry, ang buong Pilipinas, ay naghahanap ngayon ng pinuno. There is a vacuum in leadership in the Philippines. At naghahanap ang mga mamamayan ng sense of direction. And I think BP Sara can provide that. Not to start a revolution, but at least to guide the people kung saan patungo itong bansa natin sa kasalukuyan. At kung ikaw ay titindig, makakaasa ka, Vice President Sara, at tingin ko, maraming Pilipino ang titindig na kasama mo upang ipagtanggol ang ating bandila at ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Kanina po ay napanood ko yung statement ni Franco Mabanta ng PGMN kaugnay ng kasong isinampa di umano ng kampo ni Martin Romualdez laban sa kanya for extortion. At the onset, noon pa man sinabi ko, hindi ako naniniwala na dito sa kaso na ito na isinampa laban kay Franco Mabanta ng extortion. Principally because it doesn't make sense, ano? Bakit ka mag-i-extort kay Martin Romualdez gayong alam mo na merong isasampa na kaso sa ombudsman laban kay Martin Romualdez? So even if you don't release yung iyong video expose, wala na siyang silbi because there is already a case that has been filed in the office of the ombudsman. So wala talaga siyang sense. So this story doesn't make sense at all. So it's either hindi ako naniniwala na totoong sinampahan ng kaso itong si o hindi nag-extort itong si Franco Mabanta, or that the entire scenario of a setup is just, orchestrated. Well, noon pa man sinasabi ko na kahapon lang or the other day, nag-release ako ng video kung paano napapansin natin ngayon that the narrative is now being switched to Martin Romualdez. It's a full-scale assault to Martin Romualdez. Pero sa tingin ko, ang purpose niyan is just to divert the story palayo kay Bongbong Marcos. I even mentioned na si Vico Soto, apparently, parang ginagamit na dito, na i-divert ang story papunta kay Martin Romualdez. At siya na talaga isasakripisyo just to say Bongbong Marcos. I also told you in that video that even the PGMN story is now being used, I think, to divert the story away from Bongbong Marcos at papunta kay Martin Romualdez. I agree with PGMN that Martin Romualdez has something to do with this, but I disagree that the buck stops at Martin Romualdez's door. Hindi kay Martin Romualdez humihinto ito. So balit sa ngayon, ang storya ng PGMN, nila Vico Soto, ng mainstream media, ay patungo na doon sa direksyon na ito na sinusuportahan na si Martin Romualdez ay may kagagawa nito. Mababasa niyo ito mismo sa pahayag ni Franco Mabanta na matapos siyang birahin si Martin Romualdez, bigla siyang umambyo na pagdating kay Bongbong Marcos, sinasabi niya na ang pamilya ni Bongbong Marcos, the first family, is against kay Martin Romualdez. That there is a falling out. Nainis na ang pamilya ng Marcos kay Martin Romualdez. And in layman's term, parang laglag na talaga si Martin Romualdez insofar as Bongbong Marcos is concerned. At hindi talaga nila kapanalig si Martin Romualdez.
this story doesn't make sense at all because sa mahabang panahon pagkatapos nung lumabas na ito, halos 1 year, ay dinidepensahan pa rin ni Marcos si Romualdez. Sinasabi niya, naging biktima lamang ito ng name dropping. Ano? At this is inconsistent. Yung sinasabi nito ng peanut gallery is inconsistent with, sa mga salaysay ng mga 18 Marines at yung sina Orly Gutesa and all the others na magsisilabas pa siguro. We don't know yet because hindi pa nakatestify yung 14 Marines. But subliminally, parang pailalim, ang ginagawa ni Franco Mabanta is that by saying that Bongbong Marcos has nothing to do with this corruption and that the buck stops at the door o sa pintuan ni Martin Romualdez, I don't know kung this is intentional or unintentional, pero ang epekto nito ay sinasabi nila hindi totoo ang sinasabi ng 18 Marines. Now, the way it was done is classic. Ito yung classic way of creating an argument for or creating a clean image for someone who is dirty. Number one, nag-release siya ng mga statement laban kay Romualdez and we all agree. Tayo kuma-agree doon na tama naman talaga na may pananagutan itong si Martin Romualdez. Tumango tayo, umuoo tayo sa statement niya na yan. Pagkatapos tayong mapa-oo doon sa statement na yon, isiningitan niya ito sa gitna ng isa pang pahayag naman na si Bongbong Marcos ay walang kinalaman dito. Nagalit si Bongbong Marcos kay Martin Romualdez. Ang First Family galit kay Martin Romualdez. Ang Ombudsman galit kay Martin Romualdez. There is a falling out between Martin Romualdez and Remulla. Yun na yung storya. And then after that, isiningit naman itong NBI. Ang NBI naman ay pabor kay Martin Romualdez at siya ginigipit ng ang PGMN ay ginigipit ng NBI at kinausap daw siya ni Matibag. I would agree pa. Probably ganun talaga ang nangyari dyan, na siya ay ginigipit ni Matibag. So, what was created here is what you call the BBM sandwich. Si BBM, yung story ni BBM na siya ay malinis, ay inilagay sa gitna. Pinagitan siya kay Martin Romualdez at saka sa NBI na mukhang mga marurumi doon sa kwento at sa storya. The problem here, ang problema dito sa salaysay nito ng PGMN is that both Romualdez and Matibag are BBM's guys. Mga tao siya ni BBM. So, kung iniipit mo siya dun sa dalawa na yun na marumi, paano yung nasa gitna, yung istorya ni BBM ay malinis? So, this is a misdirection. This is feeding us with information in a subliminal way na hindi ninyo napupuna. Kaya I was compelled na ihayag sa inyo yung ganito para hindi tayo maloko o maligaw sa mga ganitong mga press releases. These people are very intelligent. They know their craft. I agree with many of the bloggers ng PGMN. Paborito ko nga dyan si CJ Hero. And but PGMN is a business. It is a network that panders to a particular clientele. Alam nila na maraming mga DDS supporters na gusto yung pahayag nila na yan. At kaya hati yan Meron sila mga DDS, mga vloggers, may pro-administration, may mga anti-woke, may mga woke. Pero it's a mixture of everything. So, insofar as positioning is concerned, they are not really making a clear position on anything. Tama naman ito. This is the role of the media. Just get it out in the open. Let the people decide. But for them to sell this idea to us in a subliminal way na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito, yan po ay hindi natin matatanggap. Because it is very clear that all of the people involved here ay mga taong dinipensahan, in-appoint din ni Bongbong Marcos. Imposibleng si Martin Romualdez makakakilos ng sarili niya nang hindi dadating sa pintuan ng Malacanang ang pananagutan. And kaya tayong lahat, dapat tayong maging matalino, ang mga iskumbro, maging masusi kayo. Hindi porkit sinabi na ganito ay papaniwalaan nyo na. Tingnan nyo mabuti kung ano ang mga motibo ng mga taong nagdedeklara nito. Para sa akin, sino man na magsasabi na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito at ang Malacanang sa nakawan na nangyari ay nagliligaw sa taong bayan sa tamang direksyon ng paghahanap ng katotohanan.
Pero tayong lahat, hindi na nila tayo malilinlang sapagkat tayong lahat patuloy na nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.